Okay, so magandang hapon. So, happy Valentine's, February 14 ngayon. So ito, nilipat na natin yung, wala na pala yung luma. Nilipat ko na dito yung ibang basil. So yung ibang nasira or natuyo, tinanggal na natin. So yung ibang dito, yung lemon, tumutubo pa rin. Pero tatanggalin na natin sila. Marami na rin tayong buto ng lemon basil. So if in any case, magtatanim ulit tayo, kaya naman natin. So yan, hinayaan lang natin sila dito. At ito naman yung Thai basil natin, napakalago. Itong nasa likod, Thai basil. At ito, nag-refill ako nito. May mga bottled water akong tinanggal na, tas nilipat ko sa baba kasi may bago tayong sinusubukang setup. Hindi naman talaga siya bagong setup, pero tina-timing ko lang din. Nag-aaral tayo ng timing ng pagtatanim, tas kung paano. Yun. So ito yung hinarvest natin last time. Yan, marami-rami pa rin siya. So may mga bago tayong itatanim na lettuce. May bago pala ako na itanim na lettuce galing dun sa seedling, indoor seedling natin. Mamaya makikita nyo. So ito naman petsa, hindi masyadong tumutubo na maayos. Ayaw eh. Ito naman ang mustasa natin is napakaganda. Pero ito may fungus Hopefully hindi maapektuhan yung iba. Tanggalin ko na lang yan mamaya. Pero maganda yung tubo niya. May konting fungus lang tayo nakikita. Tapos ito naman, yan, goods naman. Ito naman kale. Itong kale, pwedeng paulit-ulit mo itong harvestan Kaso ang problema dito sa location ko, hindi maganda yung araw, kaya hindi rin ganun kalalaki yung dahon. Pero tingnan natin, pagtagal-tagal kung ano mangyayari dyan. Tapos ito, lettuce. Ito yung last time na, ito hindi pa natin ito na-harvestan, pero yan, lumalaki na siya. Katulad nito. So mga olmete yan, Batavia variety. Ito naman, may insekto yata ako nakita. Ito, miso na natin. So okay naman siya, goods naman siya dyan. Kasi ito pati yung isang miso na natin. Pero ito parang may problem. May nakikita akong maliliit na insekto. Kaya siguro nagkakaroon din siya ng tip burn dahil dun sa mga insekto. Posible, tanggalin na agad natin yan. Ito naman, ito, wala, ayun, ang daming kagat ng ibon. Tapos, itong puno ng mulberry na to, medyo maraming madilaw na dahon to. Siguro dahil lang sa location niya. Hindi kasi talaga siya masyadong maarawan dito, lalo na natatakpan siya nito. Siguro yon. Tapos ito, yun yung may bunga. Yan yung may bunga. Yan, nandyan yung bunga niya. Ito naman, bukas na ako magre-refill dito. Hindi pa ako nagre-refill ng mga nutrient solution nito Ayan meron pa naman. So, tumutubo naman sila. Yan, tingnan nyo. Tumutubo naman sila kahit nandyan sila sa location na yan. Mukhang goods pa nga yung pagtubo nila. Tapos ito yung mulberry natin na pinuron natin pero wala pa ring result. Based din naman dun sa nakita natin mga 1 year. So, tingnan natin yung iba. So, ayan. Olmeti. Tapos meron tayong kale. Ito yung nasagip natin galing dun sa isang location niya. Yung nasa bottled water pa siya. Pero parang nag-rot yung ugat niya. Tapos naputol. Nag-create siya ng panibagong ugat. Tapos ngayon, umuugat ulit siya dyan. Tapos ito, may kale din. Tapos ito may mga tawag dito sweet basil. Yan, may sweet basil tayo dyan. So inuunti-unti rin natin kasi nagtatanggal-tanggal din tayo. Mukhang itong pechay na to, patay na to, hindi na makarecover. Pero mostly lang itatanim siguro natin dito is either kale or lettuce lang muna. Yun lang muna. Siguro paunti-unting pechay, pero yung mga pechay mustasa sa na lang, sa lupa. So magko-cultivate din tayo sa soil. Yan. So ito, hindi pa ako nakakagawa ng ng cuttings ulit pero kung mapansin nyo, nawala na dito yung Thai basil at lemon basil. Lemon basil, nag-harvest na tayo ng seeds doon. Tapos yung mga, ito yung dill,
Tatanggalin ko na rin kasi tinanggal ko na rin ibang dill dito. So, in-experiencean din siguro natin magtanim nun. So, ito yung talong. At ito yung bagong setup. Hindi naman talaga siya bago. Matagal ko na siyang gustong subukan. Parang shoebox siya. Ginawa na lang natin siya ng plastic lining. Ito yung pinaka-plastic lang na nakita ko dyan sa bahay. Plastic bag. Yan. Pero ito, yung pinaka-frame niya is shoebox siya. Butas, kaya meron tayong plastic lining. Tapos, itong insulation, ito yung mga pinagagamit ko dun sa mga bottled water. So, kinat ko lang siya para maging ganyan kataas. So, yung may insulation lang sa kanya, yung gilid, yung baba, wala ng insulation yan. Tsaka malamig naman yan kasi lupa. Tsaka hindi rin naman siya yung matatamaan. So, yung pinakataas natin is styro. Ayan, styro. Nilagyan ko lang ng mga 1-inch hole. Yan, 1-inch hole. Na ito yung galing naman din sa ano natin, indoor seedling natin na Olmeti. Siguro hindi rin ganoon kaganda talaga yung ilaw, no, kahit indoor seedling. So kulang siguro talaga sa liwanag or sun exposure. Kaya parang itsurang medyo leggy. So hopefully nung nilagay natin sila dito, mas makarecover sila ng maayos. Siguro ito medyo maganda yung tama ng araw dito nung nandun siya sa indoor setup natin. Siguro sa indoor setup mga 3 weeks na sila doon. Wala kasi ako mapaglilipatan sa kanila. Kaya ito, yan. Nilagay na natin sila dyan. Meron din tayong ginagawang panibagong style doon sa baba. Hindi naman talaga siya panibago. Pero kasi diba sa baba nakapagpatubo na tayo doon sa bottled water. So, dinadagdagan ko lang. Tapos ita-timing natin. So, magpo-practice tayo ng timing. Although ito, hindi naman siya ganun talaga kalaki kasi nga wala tayong direct sunlight. Pero tumutubo, yun lang yun naman gusto ko dyan, tumutubo yun. So from time to time or weekly, meron tayong nakakaing lettuce na sarili nating tanim. So ito, tinanggal ko na yung tanim 2 days ago yata. Hindi ko palang nalilinis kasi lilinisan ko yan. Tapos pag ibinalik natin siya dyan, lalagyan na natin siya ng insulation. So may insulation na rin siya. Kasi nga, kung medyo mahirap din kasing linisin pag may mga lumot na. So, babawasan lang natin yun. So, kung mapansin nyo, ito yung original takip niya, binutasan ko lang. Tapos yung isa naman, styro, yung ginawa ko yung takip niya. So, kung gagamitin mo yung original takip niya, lalagyan mo rin niya ng insulation. Kasi magpe-penetrate yung araw dyan. So, magkikreate din siya ng lumot. So, ito, naiwan lang siya dyan. Pero baka i-harvest ko na rin para malagyan natin ng panibagong setup. Ayun, yung mustasa yun. Lakas tumubo ng mustasa, pero ang lakas kumain ng nutrient solution. Yung kalahati na yan, napakatagal na dito nun. Yun lang. Kaya, better siguro kung gagamit kayong solution dun sa high value crops na rin. Pero kung medyo mahal yung buto, practice muna kayo sa pechay tsaka mustasa. Wala namang problema dun. Magastos lang sila sa nutrient solution. Pero masarap pa rin sila kainin. So, yun lang. In-update ko lang kayo. And, ayun, kita nyo SM Caloocan. SM North Caloocan. Yan. SM Caloocan yan pala yan. Yan. Mag-open daw yan sa April. So, yun lang. Na-share ko lang. Bye-bye.